Hallelujah! Isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat. Tayo pong lahat ay magsitayo na. Palakpakan po nga natin ang ating Panginoon. Hallelujah! We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Another day na naman po na tayo po ay magpupuri, magpapasalamat sa ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Araw-araw po tapat ang Diyos. At mas masaya po, mas may kagalakan, may kapayapaan kung ang kanyang presensya ay nasa atin. Amen po ba? Sa gabing ito, patuloy po nating naisin na ang kanyang presensya ay bumaba sa ating kalagitnaan. Much love and beauty, endless world. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven.
church. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven. We sing, oh, Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Sing it. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Yes, Lord. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na narito ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Sa gabing ito, patuloy namin dinadalangin ang pagkilos mo sa amin, anumang karumit kasalanan ng aming nagawa. Tunay, Panginoon, na ikaw ang naglilinis sa aming mga puso at isipan sa gabing ito. Kaya't salamat, Panginoon, patuloy mo kaming samahan sa aming gawain mula simula hanggang matapos. Patuloy mo nga, Panginoon, na ikaw, Panginoon, buksan mo ang aming kaisipan, ang aming mga puso sa pakikinig ng iyong banal na salita sa gabing ito. At maging ang magpapahayag ng iyong banal na salita ng aming Pastor Peter Obiena, bigyan mo siya ng karunungan, kalakasan, kagalingan na nagmumula sa iyo sa gabing ito. Maging sa kanyang pagpapahayag, Lord, itago mo sa iyong krus, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, balutan mo ng iyong makapangyarihang dugo ang iyong gawain ito at patuloy na sinasawata namin anuman ang disturbances sa aming paligid, sa aming kalagitnaan, maging sa bawat isa sa aming mga sarili. In Jesus' name, wala kang kapangyarihan na anumang mga disturbances sa aming mga buhay, maging sa aming paligid, kinakasal namin sa pangalan ni Jesus. Sa gabing ito ay patuloy na namin inaangkin ang katagumpayan, signs and wonder and miracle after preaching your word. At muli, Panginoon, we declare your kingship, your lordship, Panginoon, sa gabing ito. Sa namin binabalik ang mataas na papuri, pagdakila, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon. Amen and amen. hallelujah! Patuloy po nating papurihan ang ating Panginoon. I love to be in your presence. Love to be in your presence with your people singing praises. I love to sing and rejoice, lift my hands and praise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to sing and rejoice, lift my hands and praise my voice. You set my feet to dance
Lift my hands. Lift my hands, lift my hands, lift my hands and raise my voice. Hallelujah. I'm living proof of what the mercy of God can do. If you knew me then, leave me now, you turn my whole upside down. So then He may eat you. That's what the mercy of God. Now I'm alive to tell the story how I've overcome. It's His goodness and mercy and the power of His blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done. It's His goodness and mercy and the power of the blood. Thought I deserve to be 6 feet beneath the earth. For all the things I've done and things I've said, the choices made that I regret. All but for the mercy of God, now I'm alive to tell the story how I've overcome. It's His goodness and mercy and the power of His blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done. It's His goodness and mercy and the power of His blood. It's His goodness and mercy and the power of His blood. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground, it makes me wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. When I think about it, makes me wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. When I think about the Lord, when I
I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground, it makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Yan na po ba ang... Pwede po bang tayong lahat ay tumayo at basahin po natin ang salita ng Panginoon at patuloy po nating igalang sa Luke chapter 14, beginning verse 25 hanggang 35. Luke chapter 14, beginning verse 25 hanggang 35. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Umarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang hindi magpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para may patapos ang kanyang ipinapatayo? Baka matapos may lagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya'y kukutsain lamang ng lahat ng makakakita niyon, sasabihin nila, ang taong ito'y nagsimulang magtayo ngunit hindi naman naipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna mauupo upang pag-aralang mabuti kung kaya niya, gamit ang 10,000 niyang kawal na sumagupa sa kalaban na may 20,000 kawal. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Wala itong kabutihang may bibigay sa lupa o kahit sa tambakan man ng dumi, kaya't ito'y itinatapon na lamang. Makinig ang may pandinig. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Tayo pong lahat ay makakaupo. Sa oras nito ay nais kong ibahagi ang salita ng Panginoon na pinamagatan ko pong The Cost of Discipleship. Ang halaga ng pagiging alagad ng ating Panginoon. So, kapag tinignan po natin na tayong lahat ay tumanggap kay Kristo,
libre po ba ang kaligtasan po natin? Libre po ba? Yes, libre ang kaligtasan natin. Pero ito po ay napakahalaga. So tayo po ay binayaran sa malaking halaga. Bakit? Sapagkat mismong buhay ng ating Panginoon ang ibinigay niya upang tayo ay patuloy na magkaroon ng buhay na walang hanggan, kapatawaran. Pero gusto ko pong makita po natin ito. Yung bang kaligtasan natin at matapos kang maligtas ay wala ka nang gagawin. Hello? Can you please kuhanin ko po yung atensyon ng bawat isa? Matapos ba tayong maligtas, wala na ba tayong gagawin? Hello? Sa buhay po natin ay dapat po nating maintindihan na matapos tayong maligtas, tinanggap po natin ng libre ang kaligtasan mula sa ating Panginoong Jesucristo. Then, after that, ay isusuko natin ng buong buo ang buhay po natin kay Kristo. Tayo po ay magkukumit ng sarili po natin sa ating Panginoon. Everything. Kaya nga, yung pagiging disciple ay may halaga. Kasi bakit? Isusuko mo lahat sa Kanya. Amen po ba? Isusuko mo lahat sa Kanya. Kaya nga maraming mga nag-commit ng buhay sa Panginoon ay marapat lamang po na maintindihan po natin ano ba ang halaga ng pagsuko ng buhay kay Kristo. Kaya nga, gusto kong makita natin itong dalawang ito. Consider the cost of following Jesus and consider the cost of not following Jesus. Tingnan po natin yung halaga ng pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Tingnan po natin yung letter A. Consider the cost of following Jesus. Number 1, please God. Ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang salita sa verse 25, sinasabi ng ating Panginoon hanggang verse 26, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Bakit kaya sinabi ng ating Panginoon ang ganitong pananalita? Hindi ba contrast sa kanyang salita o sa Biblia na love your parents, obey your parents? Di ba? Love your neighbor. Hindi ba contrast ito? Mga kapatid, tingnan po ninyo gusto kong maintindihan po natin bakit sinabi ng ating Panginoon ito. When we say, please God, hindi naman sinasabing hindi mo mamahalin ang iyong mga magulang. Hindi rin naman sinasabing hindi mo mamahalin ng iyong asawa. Pero maging yung sarili natin,
Hindi naman sinasabing pababayaan mo ang iyong sarili. Bagkus sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat ay ingatan mo ang mga kawan at ingatan mo rin ang iyong sarili. So hindi naman po pwedeng pabayaan mo ang sarili mo. Pero ano ang point ng ating Panginoon dito? Sa number 1 na sinabi ko sa inyo na unang P ay please God. Mga kapatid, tandaan po ninyo, when we commit ourselves to God, pagka tayo ay nag-commit ng buhay sa ating Panginoon, marami tayong makaka-encounter o may encounter sa buhay, katulad na lamang po sa paglilingkod. Kapag ikaw ay naglingkod sa Panginoon at ikaw ay sinabihan ng mga magulang mo na tumigil ka na sa paglilingkod, titigil ka ba sa paglilingkod sa Panginoon? Sinabihan ka ng asawa mo, huwag ka nang umaten. Meron kang asawa na unbeliever. At sasabihin sa'yo ng asawa mo, tigilan mo na yung pagdalo mo dyan. Titigil ka ba sa pagdalo sa gawain ng Panginoon? Mga kapatid, ang tinitignan ng Panginoon, hindi po yung sasabihin mong magre-rebelde ka sa mga magulang mo. Yes, kailangan natin silang igalang, kailangan natin silang respeto. Pero pagdating sa pagsunod sa Panginoon, paano mo kaya ipapakita ito? Paano mo kaya gagawin na kung saan maglingkod sa Diyos na kahit sinasabihan ka ng tumigil ka na dyan? O kaya naman minsan sa mga trabaho natin, minsan sa pag-aaral natin, sinasabihan ka ba na tumigil kang maglingkod sa Panginoon? O tayo na kaya ang nagdi-decide na tumigil maglingkod sa Panginoon? Hello, tignan niyo po akong maigi. This is a very personal. If you are God's disciple, unawain niyo ito. Above all else, sino ang dapat nating bigyang lugod? Hindi ang mga magulang natin. Hindi ang asawa natin, ang mga anak natin, at hindi rin ang sarili natin. Ang nais na ipakita ng Panginoon, sa kabila ng mga ganitong mga sitwasyon, paano mo ipagtatanggol ang Panginoon? How can you put God first sa buhay natin in spite na ganito ang sitwasyon? I remember nung ako po ay nagsisimulang maglingkod sa Panginoon during the early days na talagang I have experience na talagang patigilin na ako maglingkod sa Panginoon. Umuwi ka na. Wala ka ng trabaho. Pero dito, it is your devotion, your decision that gives you direction. Tandaan nyo itong tatlong din na to sa buhay natin. It is your devotion to God, to His Word, to other believers, and it is your decision. Decision mo yan para ikaw ay maglingkod sa Panginoon, para ikaw ay sumunod sa Panginoon, upang ikaw ay magkaroon ng tamang direksyon. Tatlong D. Kaya nga dito, yung decision ko, yung devotion ko sa Panginoon na talagang in spite na nagsasabi na ng ganito, pinatitigil na akong maglingkod sa Panginoon. In spite na kung saan meron akong magandang trabaho. Pero ano ang ating dapat unahin? Pero hindi ko sinasabi sa inyo, tigilin ninyo ang inyong trabaho. Hindi ko rin sinasabing, iwanan ninyo ang inyong mga ama't ina. Iwanan ninyo ang mga asawa nyo. At the same time, mga anak. Hindi ko sinasabi yun. Ano ang nais na sabihin ng Panginoon? Please, God. It is the condition of the heart.
Amen po ba? Pagka kumpara mo itong dalawang ito, sino ang mas matimbang? Ang Diyos o yung ina mo? Yung ama, asawa mo, anak mo, yung hanap buhay mo, o yung pag-aaral mo, o kaya naman yung iyong trabaho, maging sarili mo. Sino ang mas matimbang? Laging sinasabi ng Biblia, please God. Pag alam mong nalulugod ang Diyos dito, gawin mo. Pero pag alam mong hindi nalulugod ang Diyos, huwag mong gawin. Amen po ba? Kaya unang-unang makikita po natin sa letter P na kung saan sinasabi ng ating Panginoon dito sa verse 25 and verse 26, sabi niya rito, sumama kay Jesus ang napakaraming tao marap sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Hindi pwedeng maging higit ang anuman at sino man kaysa sa Diyos. Kaya nga, malinaw ang sinasabi ng Scripture. 1 Corinthians 10:31, whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Ikaw man, anuman ang ginagawa mo sa pamilya, anuman ang ginagawa mo sa asawa mo, sa anak mo, sa iyong sarili, sa hanap buhay mo, sa pag-aaral mo, please God. Hindi dapat mawala ang Diyos. Amen po ba? We commit ourselves. Lalong-lalo na po sa paglilingkod sa Panginoon. May mga pagkakataon, napaka-on fire natin. Talagang buhos talaga yung natin, yung paglilingkod. Pero after, napansin ko lang, after ng leadership camp, on fire. Pag lumipas na yung leadership camp, nagba-back out. National anniversary, on fire. Pagkalipas ng anniversary, pagod. Yan ba ang gusto ng Panginoon? May season yung ating paglilingkod sa Panginoon. Sabi ng Bible, season or out of season. Preach Jesus. Amen po ba? Nakuha po ninyo yung sinasabi ng Scripture. Bibigyan mo ba ng lugod ang Panginoon kapag ikaw ay okay lang? Tanungin ko po kayo. Bibigyan ba natin ng lugod ang Panginoon kapag everybody is happy? Paano kaya kung lahat ay merong problema at nagsama-sama lahat ng may problema? E di ikaw nakita mo, naku po, wala si sister, wala si brother, ayaw ko na rin. Sometimes ganito ang nararamdaman natin. Amen po ba? Yung heart. Yung puso. Kamusta po yung puso nyo? Kamustahin nyo nga yung katabi niya. Kamusta puso mo? Di ba? Dito natin makikita yung paano natin i-please ang Diyos. Kaya nga, mga kapatid, yung unang-unang salita dito, sinabi ng Panginoon, hindi pwedeng maging alagad ko ang isang disipulo o mananampalataya kapag inibig niya ng higit kaysa sa Diyos. Inibig niya ang kanyang ama't ina, ang kanyang anak, ang kanyang asawa, at maging yung kanyang sarili ng higit sa Diyos. You cannot be my disciple. Pangalawang P, na makikita po natin,
prepare. Kailangan nating ihanda yung mga sarili po natin. Sa verse 27, ang sabi po rito, ang hindi magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin na hindi maaaring maging alagad ko. Mga kapatid, are you prepared? Ano man yung experience na naranasan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, tandaan po ninyo, hindi po yung mga yung cross hindi yung sinasabi rito yung mga problema mo. Hindi po yun. Ang sinasabing krus dito ay yung handa ka ba na kung saan sa pagkakilala sa ating Panginoon ay kaya mo bang batahin ang lahat ng paghihirap na pwedeng danasin natin bilang disipulo ng ating Panginoon. Hindi po yung mga problema. Yung sinasabi po rito, yung mga persecution. Kung ang ating Panginoong Jesucristo nung buhat-buhat niya ang krus ng ng ating Panginoon patungo sa Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo ay habang buhat niya, napakarami niyang persecution na tinamo. Pinagtawanan siya, dinuraan, sinipa, pinaglaruan. Handa ba yung puso natin na lahat ng ito ay kaya nating pagtagumpayan? Prepare yourself. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Mga kapatid, unti-unti nang nakikita yung tinatawag na yung huling araw, last days, na sinasabi ng Matthew 24, Matthew 25. Unti-unti na po yan na talagang makikita natin yung maging sa mga mananampalataya, yung great apostasy. Kaya ba nating pagtagumpayan ang mga bagay na yan? Kaya nga sinasabi ng Matthew 24 verse 13, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Yung mga experience natin na mararanasan sa mga darating na panahon, you need to prepare. Kaya nga ang Biblia sa Matthew 24 and 25, yung salitang prepare. Salitang prepare. Are you prepared? Handa ka ba sa muling pagbabalik ng ating Panginoon? Na makitaan tayo na kung saan tayo ay talagang handang-handa. At habang tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, patuloy nating ibigay yung nararapat na paglilingkod. Katulad ng mga nasa Laos, talagang matindi yung kanilang persecution doon. Biro mo, nagsumasamba sila. Soundless. Hindi sila pwedeng katulad sa atin. Dito sa atin, malaya na nga tayong sumamba rito eh. Di pa natin may buka yung bibig natin. Kaya nga nung umatin nga sa atin yung missionary, talagang gusto niyang sumigaw. Kaya lang baka mamaya, yung sigaw niya na talagang sumamba sa Panginoon, ma-interrupt yung buong gawain, kaya hindi na lang niya ginawa. Pero gustong-gusto niyang sumamba ng malakas na pagsamba sa Diyos. Kasi doon hindi niya magawang sumamba ng katulad ng pagsamba natin. Kasi may persecution. Sa India, yung bisita natin nung Sunday, ilang beses na sinunog yung kanilang
Bible school. Pero ngayon, napagtagumpayan na nila. Dahil nakilala na sila roon. Mga kapatid, marami tayong mararanasan. Kaya prepare your heart. Prepare ourselves na kung saan yung growth ba. Kaya nga sabi ko nga sa bahay, sa devotion namin, sabi ko, anak, makinig kayo. Matagal na tayong mananampalataya. Pero ang pananampalataya natin, dapat hindi siya pababa. Amen po ba? Pakinggan niyo pong maigi ito. Habang tumatagal tayo sa pananampalataya, habang tumatagal tayo sa paglilingkod sa Panginoon, dapat paangat. Hindi ho pabulusok pababa. Hello? Naintindihan po ba natin? Hindi tayo dapat pababa. Dapat habang tumatanda na tayo sa pananampalataya, paangat. Kaya nga po, pagka tinignan mo ang marami, ang dami ho, nagsimula ng tama, nagtapos ng may tama. Bakit? Kasi hindi nabantayan yung kanilang mga sarili. They are not prepared. Mga kapatid, paghandaan po natin ito. Amen po ba? Kaya sabi ko, sa mga anak ko, iniisa-isa ko po sila na paalalahanan. Anak, pag dumating sa panahon na wala na kami ng mga magulang nyo, ng mami mo, dapat hindi kayo ganyan. Baka mamaya, yung simbahan na sinimulan natin, nung wala na kami, kulto na. Hello? Ang dami ho ngayon. Ang dami. Meron nga isang talagang kilalang kilala. Nakakalungkot. Pero nagulat ako nung marinig ko yung statement na sinabi niya. Pero magsalita ka ng ganon sa harapan ng mga saksi sa langit. Ang Diyos naririnig niya. Tapos sa maraming saksi, mga anghel. At hindi lang yon. Makikita ng buong yan kasi may social media po tayo. Kaya mag-ingat po tayo sa bawat sinasabi natin. Kaya ito yung dapat nating habang tayo po ay tumatanda sa pananampalataya, sa paglilingkod sa Panginoon, marami rin mga tumagal sa paglilingkod, mga napagod. Parang nakakapanghinawa ng maglingkod. Parang sa Malakay lang yan. Alam nyo ba ang kasalanan, isa sa mga naging kasalanan ng Israel sa panahon ng Malakyas? Yung sabihin nilang, ano bang mapapala namin na maglingkod sa Panginoon? Isa yan sa mga kasalanan nila. 6 po yung kasalanan nila sa Malakay. Isa yan. Ano bang mapapala namin kung maglilingkod kami kay Yahweh? O sa atin, habang tumatagal po tayo sa paglilingkod sa Panginoon, lahat po tayo ay merong mga kanya-kanyang mga tungkulin sa ministeryo. Tumatagal tayo. Tumatanda na tayo. Nagsimula ka ng bata, nagtiyaga ka na umattend ka ng practice, umattend ka, nakikinig ka, tapos nung tumanda ka na, parang ganun lang, nakakapagod. Parang wala nang saysay. Mga kapatid, hindi ganun. Ang paglilingkod sa Panginoon, tuloy-tuloy yan. Habang tumatagal tayo, may growth. Umaangat po yung ating paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi po ang ating Panginoon, siya po nagpasimula ng pananampalataya. Philippians 1:6. Anong sabi ng Philippians 1:6? He who began a good work in you will be faithful to complete it. Amen po ba? Tandaan po natin, ang kaligtasan po natin, hindi po tayo. It is the power and work of God. Kapangyarihan ng Diyos yan. Kaya nga nung sinimulan tayo ng ating Panginoon,
I do believe, yung totoong disciple, nagpapatuloy yan. Amen. Amen po ba? Nagpapatuloy yan kahit anong mangyari. Hindi yan yung seasonal. Hindi yan seasonal. Tandaan po ninyo, ang totoong disciple, season or out of season, we speak God. We speak Jesus. Walang kapaguran. Amen? Kahit pagod na pagod ka na, basta sa Panginoon, please and prepare yourself. At pangatlo, dun sa consider the cost of following Jesus. Number 3 is preserve everything for Him. Yung sinasabi ni Christ dito sa verse 27, ang hindi magpasa ng kanya sarili at sumunod sa akin na hindi maaaring maging alagad ko. And verse 26, yung sinasabi roon na at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. So, the moment na tayo ay nag-commit sa ating Panginoon, everything we have, we committed to God. Ano yan? Time, treasure, talent. Time, treasure, talent. We need to preserve. Dapat anuman yung mga personal na po natin, give it all to Jesus. Kaya nga, katulad nga nung sinasabi dito, mamaya ay padadaanan ko ito. Kapag tayo ay nag-commit sa ating Panginoon, hindi lamang yung gusto lang natin, kundi lahat. Amen po ba? Hindi ito yung merong reservation. I-reserve ko to para dito. Hindi Ang mag-commit sa Panginoon, you give it all. Lahat ay ibibigay mo sa Panginoon. Kaya kung ano man yung ibinigay ng Diyos sa atin, ibigay mo na. Huwag ka nang mag-reserve para sa ibang bagay. I-preserve mo yan para sa Panginoon. Amen? Kasi bakit? Kasi nung pinag-aaralan ko po itong Luke chapter 14, verse 25 hanggang 35, nakita ko po yung kahalagahan ng pag binigay mo yung buhay mo sa Panginoon, ibigay mo lahat. And I remember nung ako po ay talagang magsuko ng buhay. Nung una, sinabihan ako, sabi sa akin ng pastor ko, magpastor ka sa Quezon Province. Hindi ako sumunod. Sinunod ko yung sarili ko. Nag-reserve ako para dito, para kay Sister Joy. Hindi ako sumunod, pero naglilingkod ako. Take note ha, marami ang naglilingkod sa Panginoon pero hindi yan ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Makinig po kayong maigi, pakinggan nyo pong maigi ito. May ipinapagawa sa atin ng Panginoon pero hindi yan ang ginagawa natin. Amen po ba? May ipinapagawa siya pero hindi yan ang ginagawa natin. Minsan, hindi mo ministry, ginagawa mo. Alam niyo po ba nung time na yon, bagamat naglilingkod ako sa Panginoon, nasa church, talagang matindi yung suffering. Bakit? Mula nung kami mag-asawa ni Mrs., ipinanganak si Jeng, pinanganak si Jadjo, natapos lang yung suffering namin nung ipinanganak si Janea. Biro mo yun, ang haba nun. Nung panahon na ipinanganak si Janea, doon lang ako nag-surrender ng buhay sa Panginoon. Lord, susunod na ako. Magpapastor na ako.
Yun lang yun. Yung totoong kasi hinawakan pa ni Mrs. yung JFPSM noon bago ako. Kaya nung time na pinanganak na si Janea, ayun na yung time na talagang fully committed na ako sa Panginoon, sa pagpapastor. Kaya pinapaalalahanan ko nga yung mga mini-mentor ko ngayon. Pag ikaw tinawag ng Panginoon magpastor at ayaw mo sumunod, sundin mo yung gusto mo, para ka lang para ka lang pumalo ng alam mo ba yung meron kang pinalo na matigas, babalik sa'yo yung ano ba yung ganon? Papaluin mo siya, tapos biglang babalik sa'yo yung lakas na pinalo mo doon, sa'yo bumabalik. Kaya, wag natin gawin yon. Preserve everything to God. Give it all. Kaya yung tatlong yan na yung cause of discipleship in following Jesus, yung please God, please Jesus, prepare yourself, and preserve everything for Him. Lahat ng meron ka, sa Kanya lahat yan dapat. Amen po ba? Kaya nga sa bawat isa po sa atin, unawain yung maigi. Bakit ka pinagpala ng Panginoon? Pinagpala ka ba ng Panginoon para lang sa'yo? No. Binigyan ka ba ng galing, ng husay ng Panginoon para gamitin mo lang sa isang kumpanya? Hindi. Naging mahusay ka, ang galing-galing ng utak mo, tapos sa secular mo lang nagamit yan? Hindi. Dapat binigyan tayo ng talento, binigyan tayo ng karunungan, binigyan tayo ng lakas, binigyan tayo ng husay, maging yung kayamanan. Mga kapatid, wag ho tayong maging madamot sa Diyos. Wag tayo magdamot sa Panginoon. Sapagkat ang taong nagbigay ng lahat sa Panginoon, hindi ka lugi. Pero kapag naging madamot ka sa Panginoon, ano yan? Yung inutay-utay mo siya, na dapat buhos ka dyan. Pagka inutay-utay mo siya, nagmenos ka, minenos mo siya sa oras mo, minenos mo siya doon sa talento mo, minenos mo siya doon sa kayamanan na meron ka, minenos mo siya sa buhay mo. Tandaan mo, lugi ka. Lugi ka. Kasi bakit? Pinreserve mo ang mga bagay na ibinigay ng Diyos sa'yo, hindi para sa Diyos. Dapat i-preserve mo ito para sa Kanya at sa Kanya lamang. Para saan? Magbigay ng luwalhati sa pangalan ng ating Panginoon. Pakinggan niyo pong maigi. Unawain niyo pong maigi. Kasi meron na pong nagsabi sa akin, si Pastor, tinuturuan akong hindi na ako mag-aral, tinuturuan akong wag nang magtrabaho. Hindi ho ganun ang sinasabi niyan. Ang sinasabi diyan, kung meron kang trabaho, wag mong hayaan na maubos ang lakas mo sa trabaho mo lang. Amen po ba? Magbigay ka rin ng time. Saan? Sa pananalangin. Magbigay ka rin ng time. Saan? Sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Magbigay ka rin ng time sa pagdalo sa kanyang gawain. Yun yung sinasabi doon. Kaya nga yung pleasing God, preparing ourselves, then preserving everything for Him, nagkakalakip-lakip yan. Kaya sa pagsunod po natin, mahalaga na maintindihan po natin lahat sa Kanya. Ngayon, tignan po natin yung letter B. Consider the cost of not following Jesus. Number 1, project it. Number 2, plan it. Number 3, pursue it. Tignan po ninyo yung sinasabi po rito. Sa verse 28, kung ang isa sa inyo ay nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo
muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera, may papatapos ang kanyang ipinapatayo. Baka matapos may lagay ang mga pundasyon ay hindi mayayari ang tore. Siya'y kukutsain lamang ng lahat ng makakita niyon. Sasabihin nila, ang taong ito'y nagsimulang magtayo ngunit hindi naman naipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa hari ang hindi muna mauupo upang pag-aralang mabuti kung kaya niya gamit ang 10,000 niyang kawal na sumasagupa sa kalaban na may 20,000 kawal. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan. Upang makipagkasundo, gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Tingnan po ninyo yung sinasabi dyan. Balik natin doon sa 3. Project it, plan it, pursue it. Bakit kailangan po nating i-project? Kapag ikaw ay nagsuko ng buhay, gusto mong sumunod sa Panginoon, i-project mo, ano ba ang sinasabi ng Biblia? Amen po ba? Ano ang sinasabi ng Biblia kapag ikaw ay nagsimulang maglingkod sa Panginoon? Hello? Pag nagsimula kang maglingkod sa Panginoon, maraming persecution, maraming pagsubok, maraming paghihirap, maraming kalaban. Unang-una na dyan, si Satanas, ayaw niya na ang mga Kristiyano o ang mga sumampalataya kay Kristo ay naglilingkod sa Kanya. Gusto niya walang ginagawa yan. Amen po ba? Ayaw niyang may ginagawa ang mga Kristiyano. Kaya gusto niya, ano ka lang, tenga ka lang. Alam niyo ba yung salitang tenga? Ha? Alam niyo yung salitang tenga? O nasa isang tabi ka lang. Wala kang silbi. Nakatenga ka lang. Kaya nga dito, tingnan po natin, kapag tayo ay nag-commit sa Panginoon, i-project mo, pagka ba ako tumigil sa paglilingkod sa Panginoon? Katulad ng sinasabi rito, na project mo ba na kapag ikaw ay Kristiyano at wala kang ginagawa, sa tingin mo, sino kaya ang napapahiya? Sinong napapahiya? Ikaw ba? Kapag hindi ka gumawa dun sa mga ipinapagawa sa iyo ng Panginoon, tumigil ka maglingkod sa Panginoon, i-project mo yan. Kristiyano ka believer ka. Supposed to be na dapat ito ang ginagawa mo. Kaya nga, yung pagtatayo ng bahay, dapat na-project mo yan Kasi mapapahiya ka pag hindi mo natapos yun. Imamak ka, at pagka minak ka, sino ang pangalan dala-dala natin? Pangalan ba natin? Hindi. Pangalan ni Kristo. Kaya nga maraming mga matagal nang sumasampalataya sa Panginoon, naglingkod na matagal, tapos biglang tumigil. Alam nyo ba na hindi lang tumigil, lumipat pa ng ibang relihiyon na kung saan hindi naniniwala kay Kristo. Ay talagang po yun? Mapapahiya ang pangalan ni Kristo. Meron po akong kakilala. Matagal naming nakasama sa paglilingkod sa Panginoon. Bumaligtad ng kanyang paniniwala. Marami. Yung isa dahil nga nanligaw doon sa isang babae, ang reliyon niya ay nag-convert siya ng gano'ng reliyon. Pero ang tagal. Talagang pag kumakanta yun, ang galing kumanta. Ang galing magpaawit, ang galing magsalita. Pero nagpa-convert dahil doon sa babae.
Mga kapatid, tingnan po natin, i-project mo kung titigil ka ba. Kaya nga, bilang isang lingkod ng Panginoon, pansinin ninyo, pag hindi natin na-project yung ating mga sarili, ako tinitignan ko po ito eh. Bakit? Kasi sa paglilingkod natin sa Panginoon lalo na't leader po tayo. Pansinin niyo po yan. Dikit-dikit po yan eh. Kaya kapag ang leader bumagsak, lahat yan may domino effect yan. Kaya ako sinabi ko sa isang leader, alam mo ba na malaki ang magiging effect kapag ikaw ay tumigil? Kaya mapapansin ninyo, sa mga leader, kapag ka ang mga leader ay hindi na gumagawa, tingnan mo yung mga nasa baba, affected yan. Bakit? Hindi na project ng leader na hindi na siya gumagawa, hindi na rin gumagalaw yung nasa baba. Kaya kapag merong mga tumitigil sa paglilingkod sa Panginoon, akala natin, okay lang na tumigil ka? Hindi. Ang dami yung naapektuhan doon. Daming naapektuhan. Kasi marami nakatingin. So wag nating hayaan yung pangalan ng Panginoong Jesucristo ay mapahiya. I-project natin yan. Yan yung mga bagay na titignan natin. Baka mamaya, nahirapan ka maglingkod, bigla kang tumigil. Sasabihin mo, hindi mo kaya. Mga kapatid, kapag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, marami kang pains. Maraming mga sakit na mararanasan yan. Hindi ka laging masaya. Amen po ba? Hindi ka laging masaya na sinasabi ng awit, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Yes, merong kaligayahan na nagmumula sa Panginoon, pero hindi sa lahat ng panahon masaya yung nararamdaman mo. May mga pagkakataon, iiyak ka. Kaya i-project mo lahat yon. Kung titigil ka sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Pangalawa, plan it. Planuhin mo maigi. Susunod ba ako? Pagka tumigil ako dito, ano kaya yung posibleng mangyari sa akin? Ano kaya yung posibleng mangyari doon sa sinimulan ko na paglilingkod? So kailangan magplano. Kaya nga sinasabi rito, upuan mo. Upuan mo paano mo matapos yung paglilingkod sa Panginoon. Hindi mo paplanuhin na tumigil. Amen po ba? Hello? Huwag kang mag-isip na titigil ka kasi mapapahiya ang pangalan ng Panginoon. Planuhin mo kung ano yung dapat mong gawin para ikaw ay magpatuloy. Amen po ba? Hello? Alam niyo po ba na matapos kong mabasa ito, ang dami ko pong plano na dapat gawin sa ministeryo natin. Malaki po ang ipinapagawa ng Lord sa church po natin. At habang nabubuhay po ako, gagawin ko po yung ipinagagawa ng Panginoon. Kaya hindi sumasagi sa isip ko na pag ganitong edad ko, magpaplano ako mag-retire. Hindi. Ang plano ko ay lalong magpatuloy hanggang sa kunin ng Panginoon. Amen po ba? Hindi tayo maglilingkod sa Panginoon, kundi planuhin natin paano tayo magpapatuloy doon sa ipinapagawa ng Panginoon. And last, pursue it. Mga kapatid, hindi tayo tinawag ng Panginoon para tumigil. Katulad po ng may mga pagkakataon na parang ang hirap abutin yung goal natin. Alam niyo po ba yung Kenyan runner? Napanood niyo na ba yung Kenyan runner? Itong Kenyan runner na ito talagang tumakbo siya. Pero dahil sa sobrang pain ng kanyang paa, pinulikat na siya at hindi na niya kayang
makuha yung tinatawag na yung first, yung gold medalist. Hindi niya nakuha yon. Kahit silver, kahit bronze, hindi niya nakuha. Kaya nga, nung time na nag-uwian na lahat ng mga tao, wala nang tao, pero may naiwan doon na reporter. Napansin niya, may tumatakbo pa doon sa doon sa pinaka-oval. Talagang iika-ika. At tinignan nung binidyohan niya. Sabi nung reporter, nilapitan niya, sabi niya, "Sir, bakit pinipilit mo pa rin tumakbo?" Sabi niya, tapos na yung timpalak, sabi niya. Sumagot itong Kenyan runner na ito. Sabi niya, "Sa bansa namin ay pinadala ako bilang representative ng aming bansa. At bilang karangalan sa aming bansa ay hindi namin adhikain na sumama sa timpalak at hindi tapusin ang timpalak na ito. Pinadala ko ng aking bansa para tapusin ang takbuhing ito." Sabi niya, kaya nga, kung titignan po natin, kailangan nating i-pursue. Hindi po yung titigil tayo, i-pursue natin na tumigil ng maglingkod. Kapag ikaw ay nagpursu na tumigil na maglingkod, it really affects you and even yung pangalan ng ating Panginoon at marami ang madidismaya sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen po ba? Kaya sinasabi po ng Philippians chapter 3 verse 12 to 14. Ano yung sinasabi ng Philippians chapter 3 verse 12 to 14? Si Apostol Pablo ay nagsasabi na hindi sa nakamtan ko na ang lahat ng bagay. Tingnan po ninyo. Sabi niya, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ng gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. 13. Mga kapatid, hindi ko'y pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Mga kapatid, tingnan nyo how Paul pursue yung goal niya na kung saan ito yung inilagay ng Panginoon sa kanya. Kaya nga, tingnan po ninyo, ano yung cause? Kapag hindi mo pinroject, kapag hindi mo pinlano, pagka hindi mo pinagpatuloy, yung maglingkod at sumunod sa Panginoon. Tingnan po ninyo yung sinasabi sa verse ng Luke chapter 14, verse 34 hanggang 35. Ang sabi niya, mabuti ang asin. Ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Wala itong kabutihang may bibigay sa lupa o kahit sa tambakan man ng dumi. Kaya't ito'y tinatapon na lamang, makinig ang may pandinig. Tingnan niyo yung cause. Kapag hindi mo na project, hindi mo pinlano at hindi mo pinagpatuloy yung maglingkod sa Panginoon. Mga kapatid, ano po yung dito? Yung makikita po natin dito. Ang asin ay preserver. Amen po ba? Nagpipreserve yan ng buhay ng tao, nagbibigay yan ng lasa. Ibig sabihin, kapag isinyer mo si Christ, mapipreserve yung buhay niya. Magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan, magkakaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya. At magiging masaya yung buhay niya. Tayo yun Pero kapag wala ng gamit, naging useless po tayo. Hindi mo ginamit yung buhay na ibinigay na meron ka sa Panginoon. Mga kapatid, wala tayong silbi.
magiging useless tayo. Bakit? Kasi ang daming pressure eh. Kasi kaliwat kanan, pagod na ako, ganito, ganyan, ganyan. Hello? Pagod na po ba kayo? Maraming responsibilidad? Maraming ginagawa? Maraming mga pressure? Mga kapatid, ang dahilan, bakit tumitigil ang iba? Kasi na-pressure. Hindi ho natin napaghandaan, hindi natin na-pursue, ay na-project, hindi natin na plano at hindi natin pinursu yung maglingkod sa Panginoon. Mas higit na tinignan natin, pressure ako. Pero kapag tinignan mong pressure ka, ganito ang mangyayari sa atin. Katulad tayo ng asin na walang magiging silbi kapag wala na yung alat. Tanungin ko po kayo, nawawala bang alat ng asin? Hindi. Nung binabasa ko at naging devotion namin yan sa Palawan, nila Pastor Tirso, Pastor JR, tinanong ko sila, nawawala ba yung alat ng asin? Nag-isip sila. Ang lalim ng pag-iisip nila, hindi nawawala ang alat. Nawawalan ng silbi ang asin kapag narumihan po yan. Tama? Nawawalan ng silbi ang asin kapag hindi mo ginamit ang asin. Ganon din ang buhay natin. Mga kapatid, ano ang nagiging dahilan? Bakit hindi natin magawa na maging isang tunay na disipulo ni Christ? Bakit? Madali tayong bumigay. Madaling mawala sa paglilingkod sa Panginoon. Ganun na lang, pag na-pressure, ayaw na. Gusto ko kayong bigyan ng isang kasagutan para makita po ninyo bakit minsan ang hirap sumunod sa Panginoon. Tingnan po ninyo itong bidyong ito at dito na po ako magwawakas. Panoorin niyo pong maigi, ha? Pakipatay muna yung ilaw dyan. Yan. Panoorin niyo pong maigi itong video na ito. Nung pinapanood ko siya, sabi ko, ang ganda ng illustration niya, yung handling pressure. Kasi maraming pressure sa paglilingkod sa Panginoon eh. Ito, tingnan po ninyo kung paano ipinakita nitong lalaking ito na dun sa ginawa ng lalaki ay hindi niya maayos. Pero nung siya, naayos niya. So tingnan po ninyo kung paano natin gawin ito sa ating paglilingkod sa Panginoon. Can you hold this for me? Can you hold this? Can you hold this? These two. And this. No, bro, I can't take anymore. Why couldn't you hold it? Dude, because I can only hold so much. No, bro, because you're approaching it wrong. You didn't know what's coming next. The next time this happens, you'll handle the situation better. And the outcome will be different. Often we go through hardships, but those hardships prepare us to handle way more in the future. So hang in there. Naintindihan po natin, minsan sa paglilingkod natin sa Panginoon, yung mga pressure, hindi natin kayang i-handle. Pagka nagkasunod-sunod na ganito, nakita nyo, parehas lang yung dala-dala. Pero when we are prepared, merong tinatawag na proper handling yung mga hardship sa paglilingkod sa Panginoon. Masaya po tayong maglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga in conclusion, sabi po rito sa conclusion, sinabi ni Paul na, conclusion na, sabi niya, for to me to live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Tandaan po ninyo, pag nagbigay tayo ng buhay kay Kristo, pakinabang po yan. Amen po ba? Hindi totoo na kapag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, walang kwenta. Hindi totoo na kapag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, walang patutunguhan ng buhay natin. Bakit?
Maliwanag ang sabi ni Christ, "For whoever will save his life shall lose it. But whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's, the same shall save it." Kaya, pag tinignan po natin yung sinasabi ng ating Panginoon doon, sabi niya, yung gustong maglingkod sa Panginoon, yung gustong sumunod sa Kanya, ano yung sinabi doon? Ha? Kalimutan yung kanyang sarili. Diba? Buhatin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So ano yung sinabi kong 3 P? Please God, prepare, preserve everything for Him. So tingnan nyo, balikan nyo. Mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi tayo lugi. Kapag ginawa lang natin, i-please ang Diyos. Kahit na ikaw ay may asawa, may anak, may pamilya, may trabaho, nag-aaral ka, please God. Malugod ang Panginoon. Hindi tayo dapat matabunan ng mga ito. Kaya, kung tayo ay gustong maglingkod sa Panginoon, tignan po niyo yung sinasabi ni Paul, "For to me to live is Christ, and to die is gain." Pakinabang ang maglingkod kay Kristo. Kaya mga kapatid, I challenge everyone, habang tumatagal po tayo sa paglilingkod sa Panginoon, dapat mas lalo tayong maging maalab. Amen po ba? Amen po ba? Hello, sabihin niyo sa katabi niyo, habang tumatagal tayo sa paglilingkod, lalong mag-alab sa Panginoon. Di ba? Kasi ihanda na ninyo yung sarili nyo sa mga pressure, maraming pressure to come sa mga darating pang panahon. Kaya sa oras pong ito, hayaan po natin, lagay natin sa isip at puso natin, ang sino mang magbigay ng buhay kay Kristo at sa Kanyang salita ay siyang makakatanggap ng buhay na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya may pakinabang. Kaya sa oras pong ito, huwag tayong magdalawang isip. Nasasabihin natin, suko na ako, surrender na ako, pagod na ako. Di ba? Dapat hindi tayo napapagod sa paglilingkod kay Christ. Amen po ba? Dapat hindi tayo nagsasawa. Bagkus lalong mag-alab yung ating paglilingkod. Mga kapatid, sa oras pong ito, hayaan po natin na habang tumatagal yung ating paglilingkod sa Panginoon, mas lalo nating i-enjoy yung paglilingkod po natin sa Kanya. Huwag tayong ma-burden, ma-pressure, because i-handle lang po natin ng tama. Amen po ba? I-handle natin ng tama upang maging maayos lahat. Kaya sa oras pong ito, habang tayo ay nakayukot, nakapikit, patuloy po tayong umawit sa Panginoon ng isang awit na nagsasabing, "I will serve you because I love you. You have given me. I was nothing until you found me. You have given life to me." Heartache, heartache, broken people. On Calvary, your
You have given life to me. Panginoon, minamahal kita. Panginoon, minamahal kita. Magpaglilingkuran ka habang nabubuhay. Dumagsaman ang mga pagsubok. Alam kong sa akin ika'y susubaybay. Kaya't ako ay susunod sa'yo. Hayaan ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay, bilang ganti sa'yo, Panginoong Yesus. Ang sala ko'y iyong pinatawad, iyong pinagaling aking karamdaman. Binago mo, lubos ang buhay ko. Alam kong sa'yo yung gawain. Itaas natin ang ating mga kamay at sabihin natin, ay susunod sa'yo, upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko may aking bilang ganti sa'yo. Sabihin natin nang may katapatan sa ating mga puso, ay susunod sa'yo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay, sa'yo, Panginoong Jesus. Panginoon, nakita mo ang mga babae at lalaki na narito ngayon, na patuloy na kinikilala ka, na ikaw ang Diyos na nagkaloob sa amin ng kaligtasan, nagkaloob sa amin ng kapatawaran, nagkaloob sa amin ng buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, narito ang aming mga buhay bilang ganti sa iyo. Kami po ay susunod. Kami, Panginoon, ay maglilingkod. Kami, O Diyos, ay magpapatuloy na sundin ang kalooban mo. Kaya sa oras na ito, ahan niyo po ang bawat isa, pagpalain mo, Panginoon, at pag-alabin mo ang kanilang mga puso, samantalang ikaw ay nalalapit ng dumating at bumalik. Hayaan mong makita mo at madatnan mo na nananatiling nag-aalab ang puso sa paglilingkod sa iyo. Samahan mo, Panginoon, sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga pressure ng buhay, mga paghihirap, hiling ko po at dalangin, O Diyos, na samahan mo, Panginoon, patnubayan, at ikaw ang magbigay ng gantimpala sa kanilang pagbibigay ng buhay sa iyo. Panginoon, salamat po. Patunayan mo sa iyong mga lingkod na ito na ginagamit mo, at sino man ang nais na maglingkod sa mga oras pong ito, hayaan niyo po na patuloy mo silang patnubayan, gabayan, at samahan along the journey of serving you, God. Salamat po sa pag-uwi ng iyong mga anak. Taglayin nilang mga pangakong ito at sila po ilubusin mo habang sila'y naglilingkod sa iyo.
Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At